Kung naka-receive na yung company nyo ng Letter of Authority or LOA from the Bureau of Internal Revenue at hindi nyo alam yung gagawin ninyo kung paano nyo i-handle yung LOA na na-receive nyo at yung future tax assessment na ibibigay sa inyo ng Bureau of Internal Revenue, pag-usapan po natin kung paano i-handle step by step yung inyong Letter of Authority and Tax Assessment. Ito rin po yung tinuturo natin sa mga ATC students natin ng RWB book na nag-avail ng ating RWB book BIR Tax Audit kung paano nila i-handle yung kanilang sariling company na letter of authority na na-receive sa BIR, pati po yung tax assessment natin, notice of discrepancy, preliminary, final, and final decision on disputed assessment. Sa mga nagpapakonsult sa atin, kapag may na-receive silang LOA ng kanilang company sa BIR, ito rin po yung ina-apply natin sa sarili nating accountancy profession para matulungan natin yung mga nagko-consult sa atin, i-handle yung kanilang letter of authority and tax assessment. So in our today's ATC video, pag-aaralan po natin yung 3 proven steps na ginagamit natin sa practice in order to help us comply sa letter of authority and reduce our BIR tax assessment without bribing tax examiners of the Bureau of Internal Revenue or BIR. Let's start. Step number 1 is calm down or relax ka lang. Pag naka-receive ka ng letter of authority or any letter from the Bureau of Internal Revenue, hindi ka kinakongratulate. Okay? Hindi tayo kinakongratulate kasi birthday natin, okay, na-meet natin yung sales goal natin or profit goal natin. Hindi ganun eh. Pag sinulatan tayo ng BIR, something is wrong. Either may reply ka galing sa BIR kasi sumulat ka sa kanila, pero kung hindi ka naman sumusulat sa BIR, nakatanggap ka ng letter, something is wrong. And one of the letters na pwede mo ma-receive sa BIR is yung letter of authority. Okay? So, yung mga taxpayers na nakaka-receive ng letter of authority or LOA sa BIR, hindi nila alam yung gagawin nila. So, nagpapanik sila ngayon. Sleepless nights, at nagkakaroon ng anxiety, mental illness, hindi nila alam gagawin nila. So, hindi sila relax. May mga taxpayers na nagpapanik kapag naka-receive na ng letter of authority or any other letter from the Bureau of Internal Revenue. Yung pakiramdam na parang kang aatakihin sa puso. So, suggestion namin, kapag naka-receive ka ng letter of authority, tax assessment, or any other letter from the Bureau of Internal Revenue, relax ka lang. Huwag ka magpapanik. Kasi pag nagpanik tayong mga taxpayers kapag naka-receive tayo ng LOA or tax assessment or any other letter for the alleged violations of the tax code of our company, hindi tayo makakapag-isip ng maayos. Hindi natin maiisip yung remedies natin. Hindi natin masusolusyonan yung problema na ibinigay sa atin ng Bureau of Internal Revenue. Kasi yung binibigay nilang letter sa atin, problema natin yung taxpayer. Mayroon tayong violations ng tax code with the corresponding payment of the penalties. Pero in our own practice na ginagawa natin sa taxation, hindi naman lahat ng letters na binibigay ng BIR sa taxpayer ay tama. So yung pag naka-receive kayo ng letter of authority, huwag kayo magkapanik, relax lang. Hindi yun warrant of arrest or hindi yun death sentence na papatayin kayo kinabukasan. So kalmado lang dapat tayo, relax lang dapat tayo, para makapag-isip tayo ng tama. Okay? So, pag may nagpa-receive sa inyo ng letter, kalmado lang tayo, relax lang. Meron tayo isang client na tumawag sa atin, nagpa-consult. So, anong nangyari sa kanya? Binigyan yung company nila ng letter, final assessment notice na, wala daw na-receive na LOA, tinanong ko, walang notice of discrepancy, walang preliminary assessment notice, dumiretso daw ng final assessment notice, tapos yung kausap ko na sa telepono, iyak ng iyak yung taxpayer kasi hindi niya raw alam yung gagawin niya. Kakasuhan na ba raw sila ng BIR ng kriminal? Sisimutin na ba daw nila ng BIR yung pera nila sa bangko? Ganyan-ganyan. Sabi ko, madam, relax lang po kayo. Relax lang po. Kasi kung kapakonsult po kayo sa amin, hindi nyo po maiintindihan yung isasagot namin sa inyo kung hindi tayo relax. Okay? So, kalmado lang dapat tayo pag nakaka-receive tayo ng letter from the Bureau of Internal Revenue. Remember, BIR letters equivalent to tax problems nating mga taxpayers. So, step number 1, kalmado. Step number 2 is think. Think. Mag-isip ka ngayon. So, kung kalmado ka na, makakapag-isip ka na ngayon ng clearly kung ano yung gagawin mo, paano masosolusyonan yung tax problem na ibinigay sa inyo ng BIR doon sa letter na na-receive mo ngayon sa BIR. Example, letter of authority. So mag-isip ka ngayon, paano mo siya i-comply yung letter of authority? So in our law, magkasabit ka lang naman ng mga books and records natin. Kaya na pag nagsabit ka ng books and records, mayroong checklist of the requirements na nakatouch doon sa LOA na na-receive natin, hindi mo siya iabot ng ganyan lang. Over the counter? No. Dapat meron kang transmittal letter.
Sa transmittal letter natin, doon nakalagay yung mga isasubmit mong books and records, pati yung mga hindi mo isasubmit na records, document kasi hindi naman applicable sa ating taxpayers yun. Kagaya ng mga tax returns na na-file na sa Bureau of Internal Revenue kasi pwede nila i-retrieve yun within the Bureau anytime. Tapos yung ating mga schedules ng taxes and licenses, yung mga schedules, working papers, ang may trabaho niyan ay revenue officers, sila may trabaho gumawa niyan, hindi taxpayers. Pati yung list of assets natin, revenue officer din ang gumagawa niyan. So gagawa kayo ng transmittal letter natin para isasubmit dun sa Revenue District Office natin o RDO o kung sino man yung investigating office, kung assessment division man yan, i-address nyo dun sa RDO or Chief Assessment Division, tapos dalawang transmittal letter, tapos yung ating mga copies ng mga records of the receipts and invoices, ng sales and expenses natin, deductions, dapat certified true copies lang. Do not submit the original copies. Kasi pag sinabit mo yung original copies, di na ibabalik sa iyo yun. Pag di na binalik sa iyo, tapos binigyan ka ng assessment, wala ka ng supporting document na gagamitin to support your protest against dun sa mga audit findings na ibinigay sa iyo. So we do not recommend to submit the original copies of the records of your receipts and invoices. Dapat photocopies lang, tapos certified true copies, i-stamp lang siya, certified true copies. Tapos i-retain ng taxpayer yung original copies natin. Pero yung books of accounts, kung manual yun, ibibigay siya ng original. However, be careful, dapat yung manual books of accounts na ibibigay nyo, kung manual books of accounts na ginamit nyo, dapat siya ay updated muna. Updated siya ng taxable year na in-audit sa inyo ng company nyo. Okay? So think. First one is calm down. Second step is think. Mag-iisip na ngayon, ano yung remedies mo, ano yung solutions natin to solve yung tax problems na binigay sa atin ng BIR. Okay? Pagdating sa BIR tax audit, nakareceive ka ng LOA, wala ka pang babayaran doon. Kasi may isang taxpayer, tayo, HEC student natin ng RWB book, binigyan sila ng LOA, tapos nakipag-meeting yung revenue officer dun sa bookkeeper ng taxpayer. Tapos ang sinasabi ng revenue officer, kung o-open ba daw sila ng books o magbibigay na lang. Kung magbibigay daw, 2 million. Kung mag-open ng books, baka daw mas malaki pa magiging assessment sa kanila. So the letter of authority or LOA issued by the BIR is being used by other or some revenue officers for extortion against us taxpayers. Kaya kung wala tayong alam, hindi tayo makakapag-think clearly, hindi tayo kalmado, the other revenue officers, corrupt revenue officers, will take advantage as taxpayers. Tapos pag naglagay ang taxpayers, next year, may LOA na naman, mas malaki yung bribe. Next year, meron na namang LOA, mas malaki na naman yung bribe. Hanggang sa magsara na lang ng business yung taxpayers, puro utang na sa BIR, tapos ang yumaman o umasenso, yung revenue officers na nag-audit sa inyo. Okay? So think clearly of our defenses, of our solutions, of our remedies, under our law provided by our law. Okay? So sa mga ATC students po natin ng RWB book natin na BIR tax audit, meron tayong mga templates ng protest letters. Kung naka-receive na kayo ng tax assessment natin, okay, transmittal letter, in order to comply sa letter of authority or subpoena ducis tecum, kailangan nyo ng transmittal letter natin. Meron tayong templates dyan. Once you avail our RWB books, meron na kayong soft copies ng templates na ibibigay namin sa inyo sa email. Isisend namin sa email para edit na lang tayo, hindi na kayo mag-iisip pa. Tapos meron na tayong support or consultation free of charge once you become our RWB book owner or ATC students by availing our RWB book. Okay? Ngayon, naka-receive ka ng tax assessment, kalmado ka lang at relax lang. Think your remedies. Ano yung remedies mo pag naka-receive ka ng tax assessment? Check mo. Unang legal basis na i-check mo, Section 228 ng ating tax code. Meron bang legal basis and factual basis yung tax assessment na ibinigay sa iyo ng BIR? May mga ganun. May remedies tayong taxpayers. Ang problema kasi sa taxpayers, magaling magbenta ng products and services, pero butata or tameme tayo o wala tayong alam pagdating sa BIR tax compliance. Okay? It is not only important to generate our sales or income, but it is also equally important to protect our income from illegal or wrong BIR tax assessment. Hindi siya magiging illegal, hindi siya magiging wrong kung hindi alam ng taxpayers.
Kasi mayroong presumption of regularity na tama ang ginagawa ng revenue officers sa pagkakandak ng tax audit, investigation, and assessment sa taxpayer. It is our burden as taxpayers to prove na mali yung BIR audit findings and tax assessment by filing the corresponding na protest. At yung protest natin dapat nasusulat. Hindi ka papunta sa BIR office para makipagdaldalan, no? Ang protest ay nasusulat, in writing siya. Okay? Maliwanag po ba? Next nating step, act. Pag nag-act ka, hindi namin nire-recommend yung act of bribing. Mali po yun. As we explained earlier, pag nag-bribe ka, next year may audit ka na naman for higher bribe. Hindi namin nire-recommend na mag-bribe tayo, any amount. No. Pag nag-act ka, magko-comply tayo. So ano yung stage mo sa tax audit investigation ng BIR? Kung letter of authority ang stage mo, wala pang babayaran doon. Kasi authority pa nga lang yun eh. Authority pa lang. Authority para ng revenue officer and group supervisor, kung babasahin niyo yung LOA, sila yung may authority to conduct the audit examinations of your books of accounts and other accounting records. Authority pa lang, wala pang babayaran. So, ang obligation ng taxpayer, magsasubmit tayo ng books and records. Yun nga yung act. Yun yung act. Kasi kung hindi ka kalmado, hindi ka makapag-isip ng maayos, hindi ka makakapag-act na maayos. So, before you act, before you think, kalmado lang dapat tayo. Okay? O relax lang. Hindi siya death sentence, hindi siya arrest warrant, pero pwede ka mapahama kapag in-ignore mo yung letter of authority ng BIR. So, kalmado lang dapat tayo. Pag nag-act ka, hindi ka mag-act by visiting their BIR office at makikipagdaldalan. Mali po yun. So, ang act natin sa pag-comply ng letter of authority ng BIR, yun yung diniscuss natin kanina, transmittal, letter. Kasi magpapasa ka ng books and records, yun yung obligation ng taxpayer. Okay? Ngayon, kapag meron ka nakitang defects dun sa letter of authority, pwede mo ipa-cancel yung letter of authority. Meron na tayong ETC video na diniscuss na napa-cancel natin yung letter of authority ng isang ETC student natin kasi merong defect or may mali dun sa LOA na in-issue ng BIR sa isang taxpayer. Pwede mapa-cancel ang LOA pero hindi siya always. Hindi siya guaranteed pero pwede. Pag tax assessment naman ang na-receive nyo, hindi rin kayo pupunta sa BIR office para makipag-usap sa kanila o makipagdaldalan. Lalo na sa notice of discrepancy, hindi namin nire-recommend na i-avail nyo yung discussion of discrepancy. Kasi baka meron kayong masabi na hindi nyo dapat sabihin na magresulta sa pagtaas ng tax assessment nyo. Kagaya na pag nag-uusap kayo, sinabi nyo meron kayo nabentang bahay at lupa doon sa isang probinsya. Subject yun sa capital gains tax, tsaka documentary stamp tax. Baka nga masubject pa yun sa value added tax natin. Possibly. So, anong gagawin nyo? Huwag na kayo makikipag-usap sa kanila, makikipagdaldalan. Kasi lahat naman ang pwede nyo sabihin sa BIR kapag nag-act kayo by protesting the BIR tax assessment because the taxpayers ay disagree, pwede naman isulat yun. Yun yung written protest natin. So, ang pagsagot sa notice of discrepancy, 30 days. Sa preliminary assessment notice, 15 days. Final assessment notice, 30 days. Final decision on disputed assessment, 30 days. Pero may mga strict guidelines tayo sa pagpa-file ng ating tax assessment. Okay? So, hindi po kasi pwede gumamit ng private courier. Okay? Hindi po pwedeng private courier ipapadala yung ating protest sa BIR office. Dalawa lang po yan. Either post office registered mail with return card or personal delivery. Okay? Take note nyo yun na kasi baka ma-technical tayo ng BIR. Hindi pwedeng private courier ipadala yung ating protest letters against tax assessment. Dalawa lang po yan. Hindi po pwedeng private courier kahit anong private courier yan. Dalawa lang pwede. Post office registered mail with return card. And number 2, personal delivery. We recommend personal delivery. Kasi mayroong i-stamp yun ng receive ng BIR office. Yung post office, di tayo sigurado kung may papadala pa yun kasi alam niyo naman yung kartero ng post office minsan naliligaw. Kung kanino binibigay. So, ang recommended natin, highly recommended natin, personal delivery. Pag submit nyo ng inyong protest, pag act nyo, naka-attach na doon dapat yung ating mga supporting documents. Supporting our protest against BIR tax assessment. Okay? So, hindi natin kailangan maglagay o mag-bribe in order to win the BIR tax audit investigation issued against our company. So, pag naka-receive yung company nyo ng letter of authority, tax assessment, or any other letters from the BIR giving our company tax problems and troubles, three easy steps muna ang tandaan nyo in order to handle that effectively.
calm down, relax lang, do not panic. Kapag nagpanic tayo, hindi tayo makakapag-isip ng maayos. Ano yung remedies natin? Paano natin siya susolusyonan? Okay? Relax lang. Pangalawa, think. Isip tayo, ano yung solution natin? Ano yung remedies natin dito sa problema natin? Kung naka-receive ka ng letter of authority, ang solution dyan, submission lang ng books of accounts and records. Kapag walang laman yung books of accounts nyo, i-update nyo muna before nyo submit sa Bureau of Internal Revenue. Do not submit na original copies. Submit only the certified true copies of records of receipts and invoices of your sales and deductions para meron tayong gamitin sa pagpo-protest natin kapag binigyan natin ng tax assessment kasi yung original copies, hindi kagad binibigay ng BIR yan, iniipit. Okay? Iniipit nila yung original copies. Pangatlo, act. So pag-act natin, do not bribe, do not talk to them verbally. So ang act natin sa BIR, compliance ng ating letter of authority and tax assessment ay in writing na susulat. Okay? Hindi ka makakapag-act ng maayos kung hindi ka kalmado. Hindi ka makakapag-isip ng maayos kung hindi ka kalmado. So it all starts with being relaxed or calm down kapag naka-receive tayo ng kahit anong letter from the BIR because the letter from the BIR is tax problem, tax trouble. Hindi siya congratulation sa ating taxpayer. Okay? Paliwanag po ba? And we would like to help you in resolving your BIR tax audit investigation and assessment. So we have RWB book, makapal po yan. Ito yung pinakamakapal nating RWB book. Pre-delivery tayo nationwide. Investment fee is 9,999 only. Kasama ng RWB book. Exclusive HTC videos on our website to explain and discuss step by step yung contents ng ating RWB book from letter of authority hanggang final decision on disputed assessment. And kasama na po dito yung mga soft copies ng templates na pwede nyong edit para makapag-comply tayo sa letter of authority and tax assessment. Meron tayong templates ng transmittal letter, meron tayong templates ng request for the extension of the reply to notice of discrepancy kasi ang binibigay lang kasi ng BIR sa practice 5 days. Pero in accordance with our law, that should be 30 days. Tapos meron din tayong template ng protest. So avail na kayo, one-time investment fee only, wala na kaming ibang charges dito. Pre-consultation na tayo, pre-support tayo on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, na doon yung support natin. Kung meron kayong inquiries sa pag-aaral nyo, pag-handle ng sarili nyong companies na BIR Tax Audit and Assessment, message nyo lang kami sa Facebook page natin, Accounting Tutorial Center. You may visit our website, htcbebe.com para to order your RWB book or you may click our link below or above ng ating HTC video para to order your RWB book or you may message us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center on how to order our RWB books po. One-time investment fee only, 9,999 only. From letter of authority hanggang final decision on disputed assessment. Pre-support, pre-delivery, pre-templates to help you solve your company's letter of authority and tax assessment without bribing tax examiners of the BIR. Okay? Bye-bye! Thank you! See you in our next videos po.